malayo pa ang tatahakin ng investigasyon sa mga nawawalang sabungero. 4 na taon na mula nang dukutin ang mga biktima pero wala pa ring hustisya para sa kanilang pamilya. Narito ang agenda report ni Hana T. Live mula sa Taguig. Hana, kumusta na ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero? Lord, walang magulang ang gustong mawalan ng anak. Kaya naman, nang makausap natin ang isa sa ina ng mga missing sa bungero, sinabi niyang sana man lang bago siya mawala sa mundo, makita niya yung buto o mga buto ng kanyang anak. Traumatized ang anak ni Jonjon Lasco matapos ang nangyaring pagdukot sa kanyang ama 4 years ago. Ayon mismo yan sa asawa ng nawawalang sabungero. Si Jonjon ay isang master agent ng Isabong na sapilitang dinakip sa loob ng bahay nila sa San Pablo, Laguna noong August 30, 2021. Base sa naging Senate investigation sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa, 12 katao ang sumalakay, nagpakilalang mga NBI, may dalang warrant at kinuha hindi lang ang biktima kundi lagpas 150,000 pesos na pera, 8 cellphone, mga bag at alahas. Wala raw CCTV sa bahay at ang mga pulis umabot pa raw ng 1 oras bago nakaresback kahit 6 minutes away lang daw ang presinto sa kanila. Kaso raw ng cloning ng Isabong site ang binintang kay Jonjon. Isa lang siya sa higit 30 missing sabungeros. Ayon sa Senate Committee Report noong 2022, ilang pulis at security personnel ang iniimbestigahan. Hindi pa man tapos ang inquiry, nirekomenda ng Senate Committee ang pagpapalawak ng investigasyon, pag-file ng cases laban sa mga sangkot at pagpapaigting ng mga batas laban sa online gambling. Ang isyung ito ay isa lang sa maraming nagtulak sa mga senador na maghain ng mga panukala para tuldukan na ang online gambling. Isa dyan ang kay Senator Sherwin Gatchalian na naghain ng Online Gambling Regulation Act. Sakop ng kanyang panukala ang paghihigpit sa e-gambling, kasama ang Isabong. Pero mas maigting dito ang panawagan ni Senator Pia Cayetano na pagban ng online gambling nationwide, kung saan users, advertisers, and payment platforms won't be spared dahil kahit paglaro o pag-promote pwedeng maging dahilan sa pagkakakulong. Una nang lumitaw sa isang Politico report na posibleng sangkot ang isang senador sa disappearance ng mga sabungero at kinukumpirma pa ng DOJ kung totoo ang claims ni alias Totoy na whistleblower sa kaso na kilala raw ang senador sa outreach activities nito. Willard, medyo kakatapos lang ng interview natin with the Lasco family o yung pamilya ni Jonjon Lasco na nagsasabing they welcome this development na sinabi ni SOJ Remulla na kasama sa posibleng suspect si Atong Ang. At sa wakas daw, tama itong hinala o paniniwala nila since day one na di umano, mastermind itong si Ang dahil siya yung may-ari ng WPC. Willard? So Hana, malinaw bang sinabi ng pamilya kung sino sa tingin nila ang nasa likod ng pagkawala ni Jonjon Lasco bukod kay Atong Ang? Oo, Willard, bukod kay Atong Ang, gaya nung Politico report na lumitaw na posibleng dawit ang isang senador, ganun din yung paniniwala nila dahil for them, in the words of the sister of Lasco, sinabi niyang definitely we believe na merong isang senador dahil hindi naman daw kakayanin maisagawa itong pagdukot sa kanyang kapatid kung walang pumayag mula sa itaas. At dagdag pa niya, mula simula pa lang, ito na yung hinala nila at ngayon lang daw ito naging formal yung aksyon ng mga otoridad dahil noong panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan nangyari yung pagdakip kay Jonjon, wala umanong mga pulis na tumulong sa kanila. Willard. Hana, kumusta ang seguridad ng pamilya at hindi ba natatakot ang Lasco family sa posibleng kapalit ng mga pahayag nilang ito? Actually,
Actually, Willard, hindi sila natatakot dahil for them, no, wala silang natatanggap na banta at sa totoo lang naman daw, wala namang mapapala yung mga sangkot sa kanila. And sabi pa ng kapatid ni John, kung talagang may ebidensyang walang kinalaman si Atong Ang at kasama si Gretchen Barreto, dapat nilang maglabas ng statement o mga ebidensya rin. At kung may pananagutan, dapat merong pananagutan at kung wala, dapat humarap at magpaliwanag. Kaya panawagan ng pamilya Lasco na gaya sa sinabi sa atin ng whistleblower na si alias Totoy kanina, maglabas na rin ng statement itong si Gretchen na para sa kanila ay wala na rito sa ating bansa. Balik sa iyo, Willard. Anong basihan nila doon sa pahayag nilang yan, Hana? Actually, it's more of suspicion dahil para naman sa kanila since Gretchen is one of the big personalities involved or implicated in this case, no, para sa kanila wala na nga itong si Gretchen. Pero again, for them, they reiterate na kung wala namang talagang kinalaman itong si Gretchen, they challenge or panawagan nila na magsalita na rin si Gretchen Barreto. Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hana T. Live mula sa Taguig.